Pilipino ko. Bakit ko kailangan baguhin ang pagkatao ko? Yun naman itinuro sa atin ng ating mga magulang at ng teacher, ang tumanaw ng utang na loob. Kaya lamang, may pakiusap lang ako. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Sabi, bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kanilalagyan ko ngayon. Masama naman bang dinggin ko ang panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Kung masyadong nakasama, baka masigawan din kayo. Panood niya? Panood ko din eh. Kala ko kapatid yung yung litid eh. Bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan, kahit hindi na sila makita ng taong bayan, iboboto ulit sila ng taong bayan. Tama ba? Hindi nagagalit. Pag nagpapatawag sa tutuban, nagpapatawag sa ninoy, ako ang pulutan. Imbis na mag-report kung ano ginawa, ako ang topic. Para kami mag-shoot. Ito na dami ko, huwag ka na bumalik. Hindi naman tungkol sa amin. Hindi naman tungkol sa relasyon namin. Ito'y tungkol sa katayuan ng taong bayan. Ano sinasabi? Ano laging sinasabi niya? Na nanggagalayin. Si Orme, maraming iniwang. Kita nyo, nagpunta talaga kayo. Huli! 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 Narinig niya? Narinig ko rin eh. Sino ba may sabi nun? Napanood ko din. Tapos, takot na takot magbibideo yung mga tao. Bawal ang cellphone. May sumisita. Tama mali? Tama! Bakit? Kasi alam nila, yung sinasabi nila, hindi totoo. Baka mademanda sila. Kaya bawal videohan. Kita nyo tayo rito. 5-5 cellphone dito, nagbibideo. Basta tayo, wala tayo dito. Chill-chill lang tayo dito. Dito tayo. Sige, real talk. Nay, tay, aamin lang kayo. Taas ang kamay na may anak dito. May anak kayo? May anak kayo? Yes. Real talk. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan? Uy. Hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Madalenyo noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo ko noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko, walang iniwang pera. Wala. Bakit? Ang katwiran ko, bumoto na kayo ng mayor eh. Binoto nyo na ako, di cargo ko na lahat ng problema nun. Tama mali? Hindi ko tinuro ang daliri ko kung kani-kanino. Kumilos agad ako. Anong ginawa ko? Nilinis ko Maynila. Inaayos ko, dinidisiplina ko Maynila. Lahat ng mga tulonggis dito, pinagkakalawit ko. Sila Edith Pati, pinagbakasyon ko lahat. Ginagaya na tayo sa buong bansa. In fact, you can research this. Lahat ng ginagawa sa Maynila, kinokopya na at ipinatutupad ng DILG sa buong Pilipinas. Kinokopya na tayo. Lumilipad na tayo. Bigla tayo nabugbo. Boom! Panis. Anong nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya.
Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? Takot na takot ang tao. Baka sila'y mamatay sa COVID-19. Takot na takot ang tao. Baka sila magutom at dilat ang mata. Mamatay na lang sa gutom. Ano sinabi ko? Na, hindi naman ako nag-publish sa inyo eh. Wala naman akong itinatago eh. Ano sinabi ko sa Facebook ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong matakot. Dahil gagawin ko ang lahat. Pag ako, wala nang mauutangan. Pag ako, wala nang maibebenta. Nakita niyo itong relo ng City Hall, ipatatas ako to kahit tambunting makaraos lang tayo. Sinabi ko yun. Bakit? Ganun talaga pag hindi magulang. Kung mahal mo ang anak mo, gagawin mo ang lahat. Di ba nagsasala kayo ng plantya kahit tambunting? Tama! Ng TV? Tama! Pati electric pa na transistor. O shout out sa mga nanay natin nagsanla kahit tambunting. Totoo? O, nay, tay, anong naging epekto na sinabi ko? Kayo, dito sa Nangka, dito sa Wakali, hanggang dyan sa Kodli, kayo mga testigong buhay, dahil yung ibang testigo ko patay na. Wala akong magagawa, nagka-COVID eh. Pero kayo mga nangabuhay dito, nakikinig, kayo makapagsasabi at alam ninyo, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan may food box. Tama ba? Mayaman, middle class, mahirap. Hindi pa nga nauubos yung food box, sumarating naman yung food box. Tama mali? Per family, not household. Bawat bahay, 2 pamilya, 3 pamilya, 2-3 food box. Tama mali? Yun yung kwento. Lagyan natin ng kwenta yung kwento. 700,000 families. Times 1,000 na lang. No, magka? Patay na. Dami zero. 700 milyong piso. Malaki? Malaki. Times 8. 8 months. 8 times 7. Puro pobre. 56. 5.6 billion. Tama? Malaki? Sobrang laki. Ngayon, nasaan yung 5.6 billion natin? Chinicha, niluwa. Tapos, Gone with the wind. Pero ang tanong, nakain ba natin? Natanggap ba natin? Naramdaman ba natin nagkakumpiyerno? Oh. Chicha pa lang yun. Wala pa yung kaka. Sige, 1,000 piso. Tama mali? Plus 700 million. 6.3 billion. Nay, tay, tayo sa kamay na may nag-aaral na anak sa public school dito. Ayan, at least may mga testigo ko. O, kayo, noong pandemya, ano sabi ni Secretary Liling Briones? We will cancel face-to-face classes. Kinakabahan naman yung tatay. Kinakabahan niya ng nanay. Wala naman trabaho, halos wala naman mga chicha, totoskas pa sa tablet. Pero hindi! 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 Sapagkat lahat na mag-aaral sa public school nagkaroon ng tablet sa lungsod ng Maynila. 110,000 na tablet natanggap ng bata at hindi lang tablet, may internet pa. Tama mali? Si ma'am, si sir, 10,300 teachers, 11,000 laptop. Si ma'am, si sir, may laptop, may internet. Yung bata, may tablet, may internet. Nakaraos ang pag-aaral ng anak natin ng pandemya. Tama mali?
Lumamag ka, 1 bilyong piso. Tablet at laptop. Internet, 300 milyong pesos. Magkano na? Madami na? Madami na? 7 billion may kita. Wala pa remdesivir. Wala pa tocilizumab. Wala pa yung molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyenteng taga Maynila na nagka-COVID-19. Nay, tay, paano yung bakuna? Yung AstraZeneca ang binili natin. Nay, tay, St. Luke's, Mary Johnston, name it, lahat ng private hospital, wala ng COVID bed capacity. Pero kami sa Maynila, chill-chill lang kami rito. Bakit? Meron kaming COVID-filled hospital sa Luneta. 300 million pesos. Natapos, maniniwala ba kayo na makapagpapagawa tayo ng ospital na 52 days lang? Bakit? 24 oras namin tinirin. 3 shift. Bakit? Natatakot ang tao? Saan namamatay ang tao? Sa bangketa. Sa parking lot. Kasi kahit private hospital, hindi na sila kaya. Pero sa Maynila, mayroon tayong ospital para sa COVID-19. Nay, tayo ng pandemya, nagmala-addict tayo. Tamang hinala tayo labi. May umupo lang. Ay, may COVID. Tama mali. Oh. Pero namaga ang ilong natin. Tusok dito, tusok doon. Tanong, ang testing ba natin, tumusgas kayo? TY, 1-2. 1 sawang tusukan ng ilong dito sa Maynila. Tama mali? Oh. Nay, tay, huminto ba gobyerno? Itinatag, Condominium 1. Condominium 2. Binondominium 1. Base Community. San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Nay, tay, Baseco Hospital. 3 years nang tapos bago ko umalis. 3 years after nakalis na ako, hindi pa bukas. Hindi po ako doktor, sila po doktor. Ngayon, kung ako'y nagsisinungaling, kung may kakilala kayo sa Baseco, ipagtanong ninyo. Pag ako'y mali, huwag nyo na ako'y boto. 3 taon na tapos yan eh. Baka maalala ka rin, sir. Nay, ang galing mo. Ang galing mo. Tama ka. Marunong sa politika. Nay, tay, 10-story, fully air-conditioned, bagong ospital ng Maynila. May MRI machine. May CT scan machine. Bakit hindi nyo nagamit? Hindi ko alam. Hindi po ako mayor. Ang tanong, ano yan, drawing? Nandiyan dyan ba yan? Oh. Bakit ko yan binili? Magkano yan? 1 milyon? Hindi. 10 milyon? Hindi. By the hundreds of millions of pesos. Bakit ko binili yan? Bakit? Kasi yung mayaman, kaya magpa-MRI. Yung mayaman, kaya magpa-CT scan. Yung mahirap, kahit may 20 mil siya, kahit may 10,000 siya, hindi siya magpapa-CT scan. Ikakain na lang nila yun ng pamilya nila. Hindi naman nila alam yung ganun pakiramdam eh. Kaya nga yung mahirap, imbis na magpa-MRI, magpa-CT scan, ang nakuha, himaspirin. Himaspirin. Gagaling. 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 Diba iniimasa lang natin yung may sakit? Aspirin, yakapsun. O, andyan dyan. O nay, tay. Rosario Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Nay, tay. Manila Science High School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School. 10-story fully air-conditioned public school. Bago ko umalis, 5-story na ang taas. 3 taon na kung wala, 5-story pa rin hanggang ngayon. Wow! Ba't yan? Hindi ko po alam. Patingnan nyo po, pag kayo nasa UST, yung bandang kanan, yung ginagawang malaking building doon, yun ang Magsaysay High School. O nay, tay, ang nakalulungkot dito,
Noong nakaraang buwan, nag-cutting ribbon sila. Sila Ladies' Choice. Nag-cutting ribbon sa Pedro Hill Residence. Nag-cutting ribbon sa Sebastian Residence. Ang sabi nila, sila daw may gawa nun. Ang inakin eh. Wala naman akong magagawa. Sila nakaupo eh. Pero, yung pinagpagawa nun, inutang ko. Kasalanan ko daw. Well. Oh, anong sabi nila? Yung ginawa ko raw ay mali! Mali daw! Mali daw! Pagpalagay nyo na. Total, nagbigay naman ng 1,000 eh. Kwentuhan na lang. Pagpalagay natin, ako mali. Kung ako'y mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun. Sino bang vice mayor ko nun? O, ba't nila ako inuturisa? Bakit nila niratify yung kontrata? Bakit nila inaprubahan yung utang? Tama mali? Ngayon ako mali, pero nung pandemya, takot pa ng food vaccine. Tama ba? O, pero at least, 9. O kayo, mga taga-Bangkusay, Velasquez, lahat tayo rito, mga taga-Tondo. At least, nandito ako sa harapan ninyo. Ako inaakusahan o ako umamin. Kung ako mali, hayaan ko taong bayan ang umusga sa akin. O, pero isa lang masasabi. Kahit papano, makapaglalakad ako, samang iskinita sa Tondo, samang kalsada sa Maynila, isa lang masasabi ko. Salamat sa Diyos. Nakaraos kami, mga batang Maynila, noong panahon ng pandemya. Nakaraos ba tayo? Talaga? Naramdaman nyo? Ang Pilipinas may utang. Magkano? Trilyon. Tama mali? Naramdaman nyo? Tama mali? Maynila ng utang noong pandemya. Nakaraos tayo? Naramdaman nyo may gobyerno? O di salamat sa Diyos. Kaya, Nay, Tay, yung mga hindi pa napapatawag ngayon, pag pinatawag kayo, oy, tataas na raw, 2,000 na raw. Unin nyo ha? Di, sayang din naman eh. Pero sa totoo, bawal na yung ginagawa nila. Pag may pagkakataon, videohan nyo. Sumbong nyo sa Comelec. Tama. Bawal na yun eh. Anything beyond March 28 onwards, lahat bawal na. Pero okay lang, hindi naman ako pikon sa politika eh. Kunin nyo, sayang din naman. Pero pag nandun na kayo, tinawag na kayo, o pwede ba makisuyo? Pakisabi nyo naman sa kanila, oy, puro daw kayo utang, utang, utang. Ha? O magsilayas na raw kayo dyan, si Romy na lang magbabayad. Pwede? Utang, utang, utang na yan. Oy mga bata, bawal magbura ha. Ang sinabi ko, utang, ina yan. Tama ba? Okay, Anay, Tay, bago pa mamulikat ang mga tuhod ninyo, matanong ko kayo, after everything said and done, napapa-engage tuloy ako. Matapos sabihin at gawin ng mga bagay-bagay, ngayon ko kayo matanong, gusto nyo pa po ba akong bumalik? Kaya, baka sinacharot-charot nyo lang ako dito. O, taas nga kamay na gusto kong bumalik. Talaga? Talaga? Promise? O, sige. O, babalik na tayo. Sa tulong nyo. O ngayon, kanina, yung nabanggit ko, kwento na may kwenta. Tama mali? Pero yun ang nakaraan. Ngayon, babalik tayo. Ano naman gagawin ko sa kinabukasan? Kasi moving forward, di ba ganun dapat ang napapakinggan nyo sa mga kandidato? Di ba ganun dapat? Pangarap, pangako, responsibilidad. Tama!
Anong una kong gagawin? Kayo muna tatanungin ko. Nay, tay, ito marami na nakapansin. Hindi ko alam kung napapansin nyo. Napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Manila ngayon? Nagkalat ulit ang basura. Ang baho! Tama ba? Sabihin mo, 2 taon ng sunog yung retail market, ngayon mag-eleksyon ng groundbreaking. Ganda ng timing. Talagang ano eh. Totoo lang. Okay na rin gagawin. Okay na rin. Pero it took them 2 years to decide. Ganun bang uri ng gobyerno ang kailangan natin? O kailangan natin gobyerno mabilis kumilos? O nay, kita ninyo, anong pinadalang truck sa atin? Panghakot ng buhangin. Ang taas-taas. Hirap na hirap yung mga nanay natin magtapon ng basura. Eh paano kung nabutas? Patay na. Eh maswerte kayo kung meron kayong banyo. Eh kami nung araw, Sharon Cuneta kami. Balutin mo ako. Tapos ilalagay mo doon sa pinagpila mo ng tulingan. Yung plastic labo. O tapos, ibubol mo. Tapos ano gagawin mo? Eh pag nabutas yun. Buti na lang, hindi pa kayo kumakain. Di mo ba? O, ito ang muna kong gagawin. Nay, tay, mga lolo't-lola ko, mga batang Maynila, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, nay, tay, napapansin nyo ba? Gabi-gabi na lang, tayo na naman ang laman ng balita. Pansinin nyo sa GMA7, pansinin ninyo sa TV Patrol o sa TV5, laging laman na naman ng balita ang Maynila. Ano? Hold up dito, snatching doon, riding in tandem dito. Ang dami na naman mga adik. Hoy, mga adik. Bago na kayo. Ilan nyo yung trompeta, ha? Round. Bago na kayo, pabalik na ako. Ikaw nanay. Sige nga, binibiro-biro ko yan, pero ikaw nanay, ikaw tatay. Hindi mo lang uwi anak mo kung nagawa ng cellphone, kung na-hold up. Sabi ko nga lagi, ano ba lagi ko sinasabi pa ng araw? Di baling mahirap kami basta maaliwalas at malinis ang kapaligiran. Di baling mahirap kami basta panatag ang pamumuhay namin. Yun ang hinahanap ng tao. Oh, eh ngayon, kita niyo yung Arten? Nagbalikan na naman. Eh inubos na namin yan nung araw. Ayan ko si Junior Ibay, oh.